What's up guys? So Mart Moto here, back at it again with another video. So ngayong araw magre-review tayo ng isa na namang motor, ang Voge 500 DS. So yan, adventure bike siya. Specs muna tayo. Yung motor na to ay 2-cylinder, 4-stroke, liquid cooled, naka fuel injector na siya, 471cc, 462 horsepower at 8,500 rpm, 42 Nm of torque at 7,000 rpm. So 6 gears transmission, naka-chain. Tank capacity 17 liters. Ang seat height niya 810 mm. Tapos ground clearance 190. Ang dry weight niya 193. Ang front wheels 120, 70, 17 inches. Sa likod naman 160, 60, 17 inches din. So yan, naka KYB inverted shock sa harapan. Tapos naka Nissin calipers na rin yan. Sa likod naman naka monoshock, adjustable yan. Tapos KYB rin yung tatak. Turo ko lang kayo sa panel niya, no? So yan yung pinaka panel niya, LED. So ang dami niyang indicator. Merong PSI indicator, yung sa hangin sa gulong, average fuel consumption, odo, fuel indicator, temperature indicator, battery voltage indicator. Tapos ito yung tachometer niya, speed indicator, no? So far kumpleto siya sa sa information. So yan, pagka pinindot mo tong button sa kanan, trip 1 meron siya odo, tsaka trip 1, no? Tapos ito, di ko alam kung anong pinapalitan niya. Basta ito lang yung gumagana. Yan, odo tsaka trip 1. Indicator lights niya, ABS, check engine, neutral indicator. Guys, ang ganda ng headlight. All LED na yan, harap tsaka likod. Pakita ko sa inyo yung likod. Pogi ng likod na ito. Yan, no? Napaka premium niya tignan. Yan, may stock na rin siya na crash guard. Paglabas ng kasa, nakakabit na yan, no? Kasi itong windscreen niya adjustable na rin, no? Pinipihit siya dito. Tapos kailangan ng allen wrench para maluwagan siya. Pero nabababa siya tsaka natataas. Ayan. Naka dual cylinder na pala to, kaya medyo buo yung tunog niya, bassy. Let's talk about aesthetics ng motor. Forma niya, for me, parang hawig siya ni Honda N700X tsaka ni Honda CB500X. Sa aesthetics, pasado siya sa akin. Talagang adventure bike yung forma niya. Tignan natin yung seat height niya, no, na 810 mm. So I'm 5'8". Tignan natin kung anong itsura natin pag nakaupo tayo sa Voge 500 DS. So yun, medyo tiptoe tayo. Pero di naman siya ganun kabigat, kaya kayang-kaya naman siya i-manage. Guys, let's go. Ride natin yung motor. Yeah. So as what I've said, 38 kilometers na natin tong pinapatakbo. Medyo na feel na natin yung motor. So I think okay na siya na i-review natin. So nilong ride natin tong motor para talagang ma-review natin ng maayos, no? Hindi siya yung quick review lang. Kasi gusto ko talagang ma-feel yung motor para, 'di ba, accurate naman yung review natin. Tapos guys, in addition pala, kung hindi nyo pa kilala si Voge, isa siya sa premium brand ng
Leoncin, if I remember it right, na nagmamanufacture ng motorcycle parts ng Honda, ng BMW, tsaka MV Agusta. So pagdating sa reliability, si Vogue, I would say reliable siya kasi yung mga motorcycle brands na yun kilala na sa motorcycle industry. Hindi lang dito sa bansa natin, kundi worldwide sila kilala, no? Yung tatlong yun. Pagdating sa handling, stable siya pero nimble. Di ko alam kung paano nagawa ng Vogue yun. Sobrang stable ng motor na to, pero at the same time ang nimble niya. Hindi ko ina-expect. Ang ganda ng performance niya sa power niya. 500cc. Diba? Pag kailangan mo, ibibigay niya sa'yo. Considering na dual cylinder siya, maganda na yung tunog niya, no? Brusco, bassy. You know? Sobrang stable niya. Di mo nararamdaman nagwa 100 ka na, which is, ewan ko, ang ganda sa feels na itong motor na to. It feels so premium. Guys, no, tumatakbo tayo ng 70 to 80 sa corner, and I would say sobrang stable niya, sobrang ganda ng handling niya. It will give you a lot of confidence. Actually, mas stable to sa motor ko. Mas feel ko yung confidence ko dito pagka nililigo, no. Adventure bike, pero ang sporty nung handling niya, sobrang agile, ang sarap niyang iligo-ligo. Oh, I really love Pelilla. Talagang isa to sa the best na pupuntahan pagka gusto mo ma-feel mo yung motor, kasi meron dito mga straight roads. Tapos ito, twisties. Easy. Sarap ilin ng motor na to, napaka-stable. Woo! Di ko ina-expect yung performance niya sa sa twisties. Ang ganda ng performance na ito. Pag nilin mo siya, talagang naglilin siya, no? Sumusunod siya sa'yo. Siguro dahil na rin sa Pirelli tires niya. Characteristic kasi ng Pirelli, na pagka nilin mo, talagang susunod siya sa'yo. Oh. Woo! Sarap. So, how's the comfort? For me, ganda kasi ng niya, ergonomics niya eh. Up
na upright ka, syempre adventure bike kasi, di ba? Upright yung position ng arms, pati yung dito sa sa paa natin, komportable. Mas confident tayo kasi nakagrip tayo sa tank, no? Mas may control tayo sa motor. So design wise, maganda yung pagkaka-design niya to the point na nakakatulong siya sa performance ng motor. Comfort and handling, parehas meron tong motor na to. Oy! Sobrang optimal ng handling nito. Mas confident akong ilaruin to sa twisties kesa sa motor ko. Not gonna lie, ah. Sobrang stable niya pag nililiko mo. Grabe, na-amaze ako. Nabigla ako sa handling nito. Ito yung motor na kahit hindi ka confident mag-ride, pag sinakyan mo, alam mo yun, magiging confident ka kasi nga sobrang stable na. Tsaka ang ganda ng power na ito. Pagka kailangan mo talaga ng power, bigayin mo yung silinyador and it will give you what you need. Ganda. So far, wala pa akong nakikitang pangit sa motor na to. Kaninang umaga na traffic tayo, yung engine heat niya naman, goods naman, tolerable naman siya. Medyo mas mainit lang siya ng konti compared sa natin, sa Triumph natin. Pero pag nakapans ka naman, di naman siya totally, alam mo yun, mainit. So ito, goods naman siya. Ang maganda lang dito, ang nagustuhan ko, kompleto siya sa indicator. Meron siyang tire pressure indicator, meron siyang engine temperature indicator, which is isa sa mga essential pagka may motor ka, di ba? Lalo na dito sa Pilipinas, kailangan na monitor natin yung init ng engine natin para maiwasan natin yung overheat. So far, pagdating sa handling, comfort, yun yung dalawang tinitignan ko sa motor. Panalo tong motor na to. Handling wise, as what I have said, napaka stable niya, yet nimble. Di ka matatakot na ihiga siya dahil mabigat siya. Actually 198, para ka lang ding naka-exciting. Yung comfort niya, adventure bike, di ba? Non-debatable, one of the most comfortable na motor. Yung suspension lang nito sa likod, ang kagandahan naman sa kanya, adjustable. Yung tono niya ngayon for me medyo stiff. Mas okay pagka lalambutan lang ng konting-konti, para pagka may mga lubak, mas mas smooth yung andar natin. Pero yung suspension niya sa harap, as what I've said, ganda. Ganda ng pagkakatono. Tapos yung aesthetics ng motor, yung pagkaka-design sa kanya,
Para siyang NC700X ni Honda na may pagka CB500X. Well, magkamukha lang naman yung dalawang yun, di ba? Pero tingin ko dun medyo binase yung forma nito, which is pogi. For me, yung design ni Honda timeless eh. Timeless yung design niya sa mga adventure bike. So I would say this motorcycle, yung design niya is timeless rin. Hindi siya maluluma tignan. Tapos yung tunog niya, 2-cylinder, ganda ng tunog. Lalo na pag high RPM, medyo nagiging pino siya. Tapos ang basic. Tapos yung instrument, yung panel niya pala, pagka umaga, pag may sunlight, yan color white. Tapos pagka na-shade na yun, naging black. Diba? Na-shade nung puno, naging black siya. So yun, kitang-kita naman yung yung details ng panel niya. Pagdating naman sa vibration, medyo ma-vibrate. Kung nakikita nyo minsan itong area na to ma-vibrate. Tsaka yung side mirror niya medyo ma-vibrate, no? Hindi naman siya ganun kalala to the point na nakakapagod siyang manihuhin, diba? Tolerable naman yung vibration. Yun, hindi ko pa na-check yung gas consumption na ito eh. Pero ang nakalagay dito 3.9 liters per 100 kilometers. Tapos yung clutch niya medyo matigas lang ng konti, pero okay naman yung tigas ng clutch niya. Hindi siya mahirap pigain. So alas magto 2 hours na tayo nagra-ride. So far wala pa naman akong nararamdaman na masakit. So comfort wise talaga panalo tong motor na to, wala akong masabi. So guys, nga pala, we're testing out new settings dito sa camera na gamit natin. So I would really appreciate some inputs kung okay ba siya, kung mas nafe-feel nyo ba na parang nakasakay ba kayo mismo sa motor, di ba? Kasi that's what I am trying to achieve. Yung pag nagva-vlog tayo is ma-feel nyo yung speed natin, yung sport feeling, di ba? We're tweaking some settings dito sa camera, which is first time lang natin ginawa today, no, sa vlog. Dito matetesting natin yung niya, power niya, isang mahabang straight to. Ganda ng power niya. Talagang tong motor na to, it meant to be stable even at high speed. Talagang ramdam na ramdam mo. Nag 140 ata tayo doon kanina, and easy, no? Tapos yung wind drag, walang ka wind drag. Well, nagtago tayo sa windshield, pero yun yung gamit nun for pagka long ride ta sa expressway. Factor siya sa pagod eh, yung wind drag. Considering na maganda yung pagkakagawa ng windscreen na ito, mataas, wala tayo na-feel na wind na tumatama sa katawan natin. Maganda yung pagkakadesign ng aerodynamics ng motor, na nagbibigay siya ng comfort pagdating sa wind drag. Naiiwasan natin na yung katawan natin nagkakaroon ng wind drag, no? Pero dito banda sa may helmet merong konti, pero importante kasi yung sa katawan. Medyo nakakapagod kasi pagka malakas yung wind drag. Syempre nilalabanan mo rin yun eh. Doon sa isang stretch na yun, ang ganda ng pagkakadesign ng aerodynamics ng motor na to. So ito yung gusto ko pagka nagre-review tayo, malayo, para talagang nafe-feel natin yung motor, 'di ba? Hindi lang siya quick review. Tapos low speed maneuver pala, di pa pala natin na-tackle. Nung una medyo
Sabi ko hindi ako komportable kasi nga mataas, tas medyo mas mabigat siya, 198 kilograms. Pero okay siya sa low speed maneuver. Hindi ka mag-aalangan mag U-turn. Sobrang manageable niya, kahit di ka magbaba ng paa, kayang kaya. Na-ride na natin tong Vogue DS 500. So halos 70 kilometers natin siya na-ride. Technically, na-try natin yung mga features niya. Nalaman natin yung characteristic ng bike. Yun, I think we can have a conclusion ng motor na to. And ng brand na to actually. So tumawag tayo sa Vogue Philippines para mag-confirm ng iilang details tungkol sa brand. Yun nga, sabi ko nga kanina, Vogue is handled by Leoncin. Isa siyang manufacturing brand ng motorcycle parts. Sabi sa akin nung agent ng Vogue, Leoncin, partnered siya ng BMW. Since 2005, sila yung gumawa ng mga GS na 650. Partner din siya ng MV Agusta, tsaka Honda. So, China brand siya. Pero yung mga mina-manufacture niya na parts is yung mga established brand na ng motorcycle. Dami nagsasabi ang Vogue ay isang underdog sa Philippine market. Pero I would correct that. Ang brand na Vogue ay underrated. Kasi actually for the price of 340,000, makukuha mo na tong motor na to. Aesthetic wise, ganda tignan eh. Oh. Sporty looking adventure bike. So, handling wise, performance wise, sabi ko nga sa inyo yung handling niya, cornering, maganda. Kumbaga, it will give you confidence pagka lumiliko ka. Pagka nilin mo yung motor, sumasabay siya sa'yo. Pero nararamdaman mo na stable rin siya at the same time. Kaya for me, handling, performance, power, nandun lahat eh. Na-try natin siya sa twisties and I would say ang ganda ng pagkakadesign ng motor, hindi lang sa forma kundi para sa performance niya rin, no? Inas ko yung SRP ng Vogue 500 DS, nasa 342,000 daw, kaya lang phase out na tong motor na to. So meron silang bago yung Vogue 525 DSX, which is ang price niya is 384,000 kung gusto mo ng brand new. Pero on this motorcycle, 340,000. Meron ka ng crash guard, traction control system. Hindi nga lang na-off yung traction control system niya para sa mga gusto mag-off-road. So I think isa yun sa mga bagay na gusto mong i-consider pag bibili ka ng adventure bike, mag-off-road ka. Hindi na-off yung traction control. Pero on-road wise, sobrang ganda ng traction control for safety. Meron din siyang ABS. Sick to guys for 340,000. Sabi ko nga, may crash guard, adjustable windscreen, all LED headlight, taillight na napaka-pogi. Pag nasa likod ka nito, big bike na big bike talaga itsura eh. Oh. Pogi ng taillight niyan guys. Pogi ng likod, side profile, front profile, pogi. Pinag-isipan talaga ng Vogue yung pagkaka-design dito. Not only for the aesthetics but for the performance of the bike, no? Sabi ko nga, naka Pirelli Angel GT na tires, makakapal na foot peg, pang off-roading, pati yung brake lever. Meron na rin siyang engine slider, plastic, pero sobrang kapal nito guys. Hindi to basta-basta masisira. Meron na rin siyang radiator cover. Ito pinakabit lang to nung pinsan. Pero 'di ba? Pogi, may naka-ready ng kabitan which is yung crash guard. Nagmukha siyang mas malapad. Kung gusto mo ng beginner bike, daily na adventure, pwede mo siya ipang daily. Pwede rin siya sa beginner. Yung height niya kasi sakto lang, hindi siya sobrang taas, 810 mm. Tapos yung weight niya 198. Medyo mabigat pero manageable naman. Basta komportable ka na hindi ka sobrang tingkayad. Kayang-kaya mo to kung beginner ka. So for me, sulit ba?
Sulit ba tong Vogue 500 DS para sa 342,000 na SRP? I would say sobrang sulit niya. Ang ganda ng performance, sabi ko nga, performance, power, handling, aesthetics, 'di ba? Lahat meron tong motor na to. Hindi siya underdog. This motorcycle is underrated kasi maganda talaga siya. So I think we discussed enough information para sa motor na to. So that's our take on the Vogue 500 DS na napaka-solid. And kung nagustuhan mo yung the way ng pagre-review natin, I hope mag-subscribe ka sa channel natin. Please like our videos, comment on our videos. Pag may tanong ka, feel free to ask sa comment section natin, no? Tungkol sa motor na to or kahit sa ano man, 'di ba? Sa camera settings o kahit ano. Basta masasagot natin yung tanong na yan, sasagutin natin, 'di ba? So, this is our take on the Vogue 500 DS. Mart Moto here, and I'll see you on the next one.